Magandang hapon po muli mga kapatid. Ito po ay si Brother Paul de Jose, ang pastor ng Jesus Christ Baptist Church in Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. Twice a week Bible study ministry, online Bible study ministry to supplement ang kawalan ng ating mga home Bible studies at yung ating fellowship na namimiss nating sobra-sobra. I hope kahit papaano ho ang ating mga kapatiran, particularly in this local church and other brethren or friends na nakakapanood po ng ating mga live stream, ay nagiging blessing po ito sa atin. And we are going through a very, very important series of studies on how to study the Bible, the basics of Bible interpretation or understanding the Word of God. Kaya ho natin ginagawa ito muli ay para makatulong dun sa ating hamon, sa ating mga kapatiran na don't waste your quarantine. At isa sa mga napakagandang gawin natin bilang Kristiyano ay maglaan ng panahon sa salita ng Diyos. Not just reading the Bible, not just meditating the Bible, but isa sa pinakamahalaga that will really help us in reading and also meditating, understanding is studying the Word of God. At pagdating mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay merong maling paraan at meron din namang tamang paraan. At ang gusto natin ay yung tamang paraan. That's why we are studying the what we may call basic, just the elementary basics of hermeneutics, the science or principles and art of studying the Word of God. Dahil sapagkat sa pag-aaral ng salita ng Diyos, there are principles to be observed. Hindi kahit papano na lang, hindi tayo malaya na gamitin ang Biblia sa paraan na gusto natin kung hindi meron tayong mga kailangang sundin na napatunayan na at tested ng mga kaparaanan upang matukoy ng wasto kung ano ang pinapakahulugan ng sinasabi ng salita ng Panginoon. So bago tayo tumiretso o ipagpatuloy yung ating naputol na pag-aaral last time, ay tayo muna ay dumako sa ilang mga announcements. So as of this Monday, ang ating lugar ng Santa Maria, Bulacan ay under the ng General Community Quarantine. And as far as I know, please do inform me if obsolete na yung information na meron ako. As far as I know, under GCQ, ang inaalaw po na magtipon-tipon is 10 people pababa. Hindi po din lumagpas pa rin ng 10. And also, hindi pa rin pinapayagan ng 20 years old pababa at 60 years old pataas. So kung tayo man ay unti-unting magbubukas ng pintuan ng ating iglesia, sa Sunday ay hindi po pwedeng humigit sa 10. So kung kami ay tatlo na nandito, ako, si Brother Gab, at meron pa o dalawa nating deacon, kung meron 4, 6 na lang ang pwede sumama sa amin. If you want to be one of those 6, please do let me know upang mailagay po natin. By reservation po muna. Tingnan ho natin kung paano yung paraan. At isa pa ho sa mahirap ay yung transportation. Meron tayong mga kapatid na gagaling from further places at yung pag-transportation nila ay magiging, I believe, will be a challenge. So pag-pray ho natin yan, and I hope yung ating mga kapatiran ay paplanuhan na, lalo na kapag tayo ay napunta na po sa MGCQ, sapagkat under MGCQ, pwede na po ang 50% ng capacity ng ating bahay-sambahan. So as we can see it, safely we can say na kasya ang 100 sa ating church place of worship. So around 50 people ay maaari na ho. At yun yung nakita nyo na isinet up natin, yung picture na ipinost ko sa page natin, sinet up natin yung upuan. So that's for 50 people. So pag-pray natin yan patuloy na tayo ay bigyan ng wisdom para sa bagay na yan. And I'm very much excited na magkasama-sama ho tayo sa ating mga
gawain. So far, tuloy-tuloy ho ang iba nating mga gawain. Ang Ladies Fellowship ay merong online fellowship every Saturday and meron silang Bible Reading Challenge, and I hope ang ating mga kababaihan, married and unmarried, are taking up that challenge. Maging sa ating mga young people ay meron tayong Proverbs Everyday Challenge. That is reading a chapter from the book of Proverbs every day. Ang book of Proverbs ay may 31 chapters eksakto para sa 31 days of the month. And then ang challenge natin, isang challenge yun is to post a verse na kung saan naging special sa iyo sa iyong pagbabasa. At sumuli sa ating mga young people po yan doon sa ating group chat. And if you are being late in doing that, I would like to challenge you to catch up doon ho sa ating Proverbs Everyday Challenge. So yun ho ang ating mga announce. Oh, by the way, special greeting ho sa pamangkin ng aking misis na si Paul Daniel Hermia. Siya ho ay nagdiriwang ng ika-5 taong kaarawan ngayong araw po na ito. So, happy birthday, Buy Buy. Yun ang kanyang nickname. So, tayo ho muna ay manalangin sandali. Hingin natin ang tulong ng Panginoon upang tayo ay sumigi na sa atin hong pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, pinadakila ka namin, o Panginoon, kulang ang mga salita na lumalabas sa aming bibig upang ipahayag ang pasasalamat, ang papuri na karapat-dapat sa iyo sa mga patong-patong mong biyaya sa amin. Lalo na sa dakilang kaligtasan na meron kami dahil sa aming Panginoong Hesus. O Panginoon, salamat po sa pagliligtas mo. At aming hiling, O Diyos, maging sa aming pong mga kapatiran na nasa mga bahay-bahay, gamitin mo kami bilang instrumento mo na ang ebanghelyo ay maihatid sa iba. O Panginoon, lalo na sa aming mga kapamilya na wala pa sa pananampalataya. Lord, aming hinihiling, particularly ang mga bata na ngayon ay kasamang madalas ng mga magulang. Nawa, Panginoon, ay gamitin mo ang mga sandaling ito, ang mga panahon na magkakasama upang bigyang atensyon ang spiritual na kalagayan ng kanilang mga kaluluwa. Lord, aming pong hinihiling sa biyaya mo, sa soberanong kamay mo, magligtas ka, Panginoon. At nawa, O Diyos, aming din pong hiling sa aming pag-aaral ngayong hapon, ikaw po ang gumabay. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan patuloy sa iyong salita. At muli, ang mga kaalamang ito ay hindi magpayabang, hindi, Panginoon, lalong magpakumbaba sa amin, lalong humamon sa amin sa matapat at matyaga at masipag, disiplinadong pag-aaral ng iyong salita. O Panginoon, muli sa iyo kami humihingi, pagkat ikaw lamang ang makakagawa nito. Sa pangalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Okay. So tayo ho ay magpatuloy at re-reviewin lang ho natin ang ilang mga bagay na ating pinag-aralan po noong nakaraan. By the way, let me just read first a portion of the book of Proverbs na I think ay very fitting sa atin hong mga pag-aaral. And that's coming from Proverbs chapter 2. So, I hope you have your Bibles with you, and if you can open it to Proverbs chapter 2, and we will just be reading and a little bit of comment from verses 1 to 9. Proverbs chapter 2, verses 1 to 9. Ito po ang sabi ng book of Proverbs. My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then thou shalt understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous,
He is a buckler to them that walk uprightly. He keepeth the paths of judgment, and preserveth the way of his saints. Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity, yea, every good path. So let me just give two comments ho at sa observation ho dito. Una, our duty, and then pangalawa, God's response. Our duty and God's response. Ano ang ating duty? Verse 3 hanggang verse number 4. Ang sabi, if thou criest after knowledge and lifted us thy voice for understanding. Siguro ho, ang magandang larawan na ipinta rito o na nakikita natin sa balita ay yung mga driver ng jeep ngayon na kinakalampag nila ang IATF, ang gobyerno. They're crying out, payagan nyo na kaming bumiyahe. They're crying out. And ang sabi, we must cry out for knowledge and understanding. Let us cry out to God. Humingi tayo sa Panginoon. And then, sa verse 4, if thou seekest her as silver and searchest for her as hid treasures. So, ikinumpara ang salita ng Diyos sa pilak, sa mamahaling mga kayamanan na hindi madali itong masumpungan kung hindi talagang kailangan mo maglaan ng effort para hanapin ang kayamanan. So, that is our responsibility. And then, yung disposition ng Panginoon, yun parang mas tama, hindi response, but the disposition of God. Ano ang disposition ng Panginoon? Verse 6, for the Lord giveth wisdom. Out of His mouth cometh knowledge and understanding. So, we must be actively exerting effort to gain knowledge, to gain understanding, to gain wisdom from the Word of God. And this is the wonderful thing. God is a giving God. Ang Diyos ay Diyos na nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kaalaman. So, the other one will not cancel yung isa. Dapat nating hingin sa Diyos, dapat nating pagsumikapan, and at the same time, ito ay nanggagaling sa Diyos at ang Diyos ay nagbibigay. So, yung dalawang bagay na yun ay pareho dapat magtulong at magtulak sa atin sa mas masipag, matapat at disiplinadong pag-aaral ng salita ng Panginoon. And I hope that the short meditation will encourage us to study the Word of God more deeper, more faithful sa atin hong pag-aaral. So magbalik-aral ho tayo sandali sa ating mga napag-aralan noong nakaraan. We are looking at fundamental or basic steps in understanding the Bible. Ito yung mga basic na paraan para pag tayo ay nagbasa, nag-aral ng salita ng Panginoon ay mas magiging mabunga ang ating pangunawa at mas maunawaan natin ang sinasabi at mensahe ng salita ng Diyos. And we will not be at risk. No, kagaya nung sinabi ho ni Pedro na merong mga tao that because they are unstable and unlearned, they end up twisting the scripture. So, yun yung iniiwasan natin and it leads to their destruction. So, muli, nakaraan, binigyan natin ng pansin, the discipline of reading. Dapat, disiplinado tayo sa pagbabasa. Let us set time. Let us set goals sa atin hong pagbabasa ng salita ng Panginoon. And if we do not read, how can we even begin to study? So, reading the Word of God. Pangalawa, at napakahalaga, at kung ito ho ay mababaon na sa inyong kaisipan at i-apply nyo palagi, ay malaking tulong na is ask the basic investigative questions. Ask the basic investigative questions. Who, what, where, why, when, how, so what? At napansin niyo ho, ang pinakadulo talaga nun ay so what? You will never be able to answer so what if you have not yet asked yung mga naunang
investigative question. So when you go to a certain passage, to a certain verse, or maybe a paragraph in the Bible, I ask those investigative questions. At just merely answering those investigative questions will yield. Ito'y magbubunga, magbibigay ng mga katotohanan sa atin na dapat natin consider. And if you are a teacher and a preacher of the Word of God, it will give you unforced points. Hindi ka mapupuwesa mag-invento ng mga punto na ituturo sa tao kung hindi dun mismo sa talatang yung pinag-aaralan, at yun ho yung pagkakaiba. At sana makita nyo ho, at meron dalawang term dito, at technical term. Yung una, ang tawag is exegesis, at yung pangalawa, ang tawag is eisegesis. Exegesis, eisegesis, eisegesis. Na ang ibig sabihin is ex, hindi yung former, kundi ang ibig sabihin exos, palabas. Exegesis, ilalabas mo mula doon sa talata, passage, ilalabas mo kung ano ang mensahe. Yung eisegesis naman is putting a message into the scripture. Meron kang sariling mensahe at ipinipilit mo yun. Again, another example is yung atin ilang beses nang binigyang pansin na remove not the ancient landmarks sa Book of Proverbs. Ang daming mga preachers, they do eisegesis when it comes to that verse. They have their message, their ideas, and they are forcing it into that verse, into that passage. So what did we do? Tinanong lang natin yung mga basic investigative questions, and we were able to what? Understand more kung ano talaga ang sinasabi nung remove not the ancient landmark which the fathers have set. So what we did is do a little bit of exegesis, and we let the Bible speak. Hindi tayo naglagay ng meaning kung hindi ating in-expound, kinuha natin yung meaning mula mismo sa salita na. And asking just the very basic investigative questions really help. So let me again encourage you mga kapatid, when you go to your Bible and do Bible study, and again, nandun yung dalawang pagkakaiba na maaaring meron kang set ng time to do Bible reading, that's a different discipline, and then again, a set of time to do Bible study. At isang magandang gawin is when you do Bible reading, kapag merong mga talata na naging special ang dating sa iyo, or mga talata na nahirapan ka unawaan, then you can go back to that and do a Bible study and maybe ask those investigative questions and see if it will help, kung ito'y makakatulong sa iyo sa pag-unawa noong salita ng Panginoon. So number 3, seek to follow the author's message or trail of thought. Follow the authorial intent. Ano ba ang intensyon ng author? At walang sulat na walang intensyon. At the very least siguro, ang intensyon nila ay mangloko. At merong mga sulat talaga na ang intensyon ay manloko. May mga literatura na ang intensyon ay magpatawa. May mga literatura na ang intensyon ay magbigay impormasyon. At dapat ay alam natin when we go to the scripture what is the intention of the author. At nasabi ho, at I hope na naunawaan yung sinabi natin nakaraan, na seemingly ay naprograma tayo for many years na tignan ang Bible na para bang hati-hati. Bawat verse ay pika-pika at hindi natin naikukonekta kung ano talaga yung hindi natin nasusundan yung trail of thought ng author. Isang example na narinig ko sa isang mangangaral ay yung uso pa dati ang love letter. Ngayon hindi na uso, love text na lang, 160 characters, that's it. Yung love letters dati 160 pages, well hindi naman siguro. Pero dati 6 pages na love letter. Hindi mo gagawin uunawain mo yun ng buo. Yung trail of thought nung nagmamahal na sumulat sa iyo, uunawain mo yun ng buo. At ganoon din ang magandang approach sa Bible. When we read the Bible, follow the trail of thought. Kaya nga, gusto natin encourage.
Huwag mo muna simulan sa Luke, malulunod ka. Simulan mo sa Galatians, 6 chapters. Sa Philippians, 4 chapters. Simulan mo doon, or simulan mo sa 1 John, 5 chapters. Or, if it is you're looking for a lesser challenge, 3 John or 2 John, 1 chapter. Just, again, to train yourself to follow the trail of thought ng author. Yun ho ay magiging malaking tulong. So, follow the trail of thought, the authorial intent. Isa ho sa mga magiging, isa pa ho sa ating pinag-aralan is number 4. So, una, read prayerfully, read understandingly, read with discipline or repeatedly. Pangalawa, ask the investigative questions. Pangatlo, seek to follow the authorial intent or author's message. Pang-apat, at dito tayo natapos sa nakaraan na talakay natin yung dalawa, context. Kung merong pinaka-importante sa pag-aaral ng Biblia, ay ito po yun. Konteksto. Konteksto. Mahalagang malaman ang konteksto sapagkat kung walang konteksto, malaya tayong sabihin ang kahit na ano. Again, gas na. Ang example ulit ay yung expression na she's hot. Halimbawa, narinig niyo ako, she's hot. Anong ibig sabihin nun? Nasugodor po, nakakita ng sexy. Well, malay mo, meron akong sinalat na leeg at mataas ang temperatura ng tao. O papasok doon sa isang establishmento at ginamitan ng thermometer gun at nakitang she's hot. Mainit ang kanyang temperatura. So muli, those two words, she's hot, will have different meaning depende sa konteksto. Halimbawa, yung word sa Bible na save, S-A-V-E, save. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, kaligtasan ng kaluluwa. Well, hindi ba ibig sabihin kaligtasan mula sa karamdaman? Or kaligtasan mula sa mga kaaway? At actually, mga kapatid, kapag binasa nyo ang lumang tipan, ang Book of Psalms, maraming panawagan ng Lord, save us. Pero karaniwan, ang konteksto sa lumang tipan, mas marami ang konteksto nun na nagpapakita ng ibig sabihin ng save sa lumang tipan ay kadalasan save from physical danger or from imminent danger. Dahil may mga kaaway na nakapaligid o may nangyayaring masama, may parating na kalaban, hinihingi ang pagliligtas ng Diyos. So again, that word save will have different meanings depende sa konteksto. So sana ho dun sa mga halimbawa na yun ay nakikita na mahalagang malaman ang konteksto. At kung tayo ho ay ayaw natin na yung ating sinasabi ay tinitake out of context, much more ang Diyos. It is an offense to God. And I believe hindi baliwala sa Diyos if we take His word out of context. Sabi nga ho ni John MacArthur, we need to get it right. Wala tayong karapatan na maglagay ng salita sa bibig ng Diyos na hindi niya sinabi. At wala tayong karapatang sabihin ang salita ng Diyos na hindi natin sabihin kung ano ang kanyang sinasabi o pinapakahulugan. So we have to get it right. Context. At sa pag-aaral ng Biblia, there are 4 major contexts that we should consider. Merong 4 na konteksto na dapat bigyang pansin. Natalakay natin yung dalawa last Friday. Unang konteksto na kailangan bigyang pansin sa pag-aaral ng Biblia is the historical context. Historical context. When nasan ito in the paradigm of the Bible, in the historical events of the Bible, nasaan ang talatang ito? Ano yung nangyayari sa paligid? Nasaan? Ano nangyayari doon sa, halimbawa, Philippians, ang Book of Philippians. Anong historical context ng Philippians? Nasaan si Pablo? Pag nalaman mo, si Pablo ay nasa kulungan, it
it makes sense na sa chapter 1, sabi ni Pablo ay nag-aalala kayo sa akin, gusto ko malaman nyo kung anong kalagayan ko at ako'y naniniwala na ito'y ako ay makakalaya din dahil sa inyong pananalangin. So, kaya pala yung sinasabi ko kasi nakakulong pala siya. Or sa First Peter, yung pinag-aaralan mo natin mga kapatid tuwing Sunday morning, ang context noon ay mga Kristiyano under persecution. Kaya ganun na lang ang pagsasaysay ni Pedro sa kanila kung ano ang mga dapat nilang gawin at yung pag-asa na meron sila sa kabila ng matinding pag-uusig na nararanasan nila. And hindi lang yung mismo interpretation but also yung flavor. Parang isip mo, Brother Paul, ng flavor o lasa. Halimbawa, balik tayo sa Philippians. Pag sinabi ni Pablong, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, at tapos naalala mo, sinabi ito ni Pablo, hindi lang ito basta nagsasabing magalak ka sa Panginoon, pero kapag naalala mong ito'y sinabi ni Pablo nung siya'y nasa kulungan, it adds or deepens the flavor of the truth. Yes, inuutos niya na magalak sa Panginoon. Paliwanag mo kung paano yun. Pero magbibigay ito ng mas malalim na flavor dun sa katotohanan na yun dahil sa historical context na si Pablo ay nasa kulungan nung sinabi niya. So I hope na nauna. So historical context is very, very important. Halimbawa ho sa Psalm 51. Pag binuksan natin ang Psalm 51, if you have your Bibles with you, Psalm 51, at siguro yung iba, alam na ho kung ano ang pinaka-historical context ng Psalm 51. At maganda ho, sa Psalms ay may mga pagkakataon na sinasabi ng Psalms, ng Book of Psalms, kung ano ang konteksto nito. Psalm 51, may mga pagkakataon na merong anong tamang salita? May mga pagkakataon, hindi hint, may indication. Ayun, may indication sa Bible kung ano ang historical context. Psalm 51, pag binasa nyo yung bago yung verse 1, actually kasama siya sa verse 1. Ang sabi, to the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone into Bathsheba. So that is the historical context. Pag binasa mo ngayon to, ito pala yung panahon na nirebuke ni Prophet Nathan si Haring David dun sa pangangalo niya na ginawa niya kay Bathsheba. So, ang konteksto nito ay yung grabing kasalanan ni David na nangalo niya siya at pinapatay niya pa yung asawa ni Bathsheba at ganito yung konteksto ng verse. So, it gives us a better understanding of the passage. So, historical context. Isa sa halimbawa na binigay natin is sa 1 Corinthians chapter 7, 26, 27. So, verse 26, sinabi doon, at this present distress, kaya sabi ni Pablo, pinapayo kung hindi muna magandang mag-asawa. Pero sa verse 26, sabi niya, at this present distress, dahil merong kalagayan nung panahon na yun ng mga taga-Korinto, at sa kanilang dinadanas, hindi, halimbawa ngayon, COVID-19, mukhang hindi ngayon magandang mag-set ng kasal. Hindi ko pinapayo na magpakasal ngayon may COVID-19. Nakuha niyo ho. Pero pag wala na, go! We're willing. So muli, ay sana makuha niyo, mahalaga yung historical context. Next, grammatical context. Doon sa pangalawa, sa apat na kontekstong kailangan consider is yung grammatical context. Ito na yung masakit sa ulo nung ako ay elementary at high school. Nasubukan mong unawain yung mga salita at mga relasyon ng mga salita. Subject-verb agreement. STVDO, STVDIODO, indirect object, direct object, adjective, adverb, at lahat ng yan, conjunction clause, independent clause, and so on. Lahat ng yan ay merong plural, singular, past tense, future tense, present tense, present perfect, aorist, and so on. Lahat ng yan ay mayroong kinalaman
sa pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. Para bang, siguro, gamitin natin halimbawa ay para bang sa abogasya. Sa abogasya, pag pinag-aaralan mo ang mga kautusan ng panlupa, mga batas ng bayan, ay bawat salita ay inuunawa nila yung relasyon ng mga salita. At ganun din pagdating mo sa Biblia, lalo na sa mga didactic literatures or sa mga epistles or teaching literatures, napakahalaga na maunawaan ang relasyon ng bawat salita. Do you remember? And I hope you remember dito sa church. Isa sa madalas natin binibigyan ng punto ay yung word na but. B, U, and the letter T. But. At ang anong relasyon ng salita? Anong gamit ng word na but? It's a change of direction. From, halimbawa, puro negative, but ang susunod na nun ay ano? Positive. Or, kung puro maganda, but ang susunod na nito ay pangit na. O yung sinabi ni Jesus sa Revelation chapter 2 sa Church at Ephesus, ito yung maganda, ito yung maganda. But I have somewhat against thee. So, naunawaan natin yung grammatical functions, yung word na but. So, kailangan nating unawain ang grammatical context ng mga talata na pinag-aaralan po natin. So, again, kung gusto nyo ho ng mas malalim pang pag-aaral patungkol ho dyan, I can provide some materials, you borrow some materials, or we can sit down and study it more. So, again, this are just the basics, pero punto ho ay magandang bigyan nyo ng pansin yung grammar ng mga talatang na pinag-aaralan. Next, hindi natin natalakay ito nakaraan, cultural context. Cultural context. Paano ba ano ito? Lahat ng grupo ng mga tao ay may kultura. Ang Pilipino ay may kultura. Ang mga taga-Bulacan ay may kultura. Ang mga taga-Ilocos ay may kultura. Ang mga taga-Baguio ay may kultura. At iba't iba ang mga kultura. May mga kasanayan. At maaaring kapag yung taga Luzon, pinagmasdan ang kultura ng taga Visayas, sasabihin natin, bakit ganun? Or, yun naman mga taga Visayas, pag pinagmasdan yung kultura ng mga taga Luzon, ano yun? At ganun din ho, pagdating sa Biblia. Ang kultura na kung saan sa providensya ng Diyos, ang Biblia ay nasulat is primarily Jewish, Middle Eastern culture. Okay? So, nahandoon yung kultura ng mga Hudyo na nasa loob sila ng Middle East na kultura. At kailangan ho natin bigyang pansin itong mga kultura na ito kapag nag-aaral tayo sa Biblia. Why? Because culture, halimbawa na lang ho dito sa Katagalugan. Okay, no offense, pero this is the only example na I can think of right now. Dito sa Katagalugan, huwag na lang sa Katagalugan, dito lang sa Pilipinas, sorry po. Sa Pilipinas, ang kultura ay ano? Paano ang pagbati? Kapag kamay, shake hands. Paano kapag nakakita ka ng ibang mga tao from the Middle East? Ano ang pagbati nila? Beso-beso, kahit lalaki sa lalaki. At nakakita naman ho ako sa airport ng mga Hapon, ang kultura, wala silang tigil kakabaw. Magkakaiba ng kultura. At kapag ginawa nila yun, bakit nila ginagawa yun? Sa kanila, pag hindi nagbaw, ay mukhang mali pag hindi nagbaw. Pero sa atin, okay lang kahit hindi magbaw. So, sana makikita niyo yung pagkakaiba ng kultura ay magkakaroon ng epekto minsan sa pag-respond. Nakakita naman ako, ang mga Indiano, meron silang kultura na para bang yuyuko sila ng pinakamababa, parang hihipo pa halos sa lupa, at din sa dibdib, at din sa ibang kultura. At pag sa atin, pag ginawa yun, ano yung kalokohan na ginagawa na yun? Ano yun? Ang weirdo naman. Well, hindi kasi natin kultura. So, ganun din. Pagdating sa Bible, we must observe. Halimbawa, isa sa mga cultural context
Kung naalala nyo si John, nung bumalik sa pangingisda, si Pedro, sinama pa yung ibang mga disipulo, ang sabi, nung si Jesus ay nagpakita na sa kanila doon sa dalampasigan, ang sabi ng Bible, because he was naked. Hindi ibig sabihin na hubot-hubad si Pedro nangingisda. Dahil ang pagiging hubot-hubad, literally, sa Middle East is a very no-no. Takip na takip nga sila eh. But in that culture, when you say naked, kasi meron silang outer garment, meron silang inner garment, meron silang coat, and meron silang tunic na tinatawag. When you remove the coat, no, matitira pa rin panloob na tunic, ang tawag na dun ay naked, dahil panloob na yun. So again, maaaring magkamali tayo dahil hindi natin alam yung kulturang kanilang kinilalagyan. Isa pa hong halimbawa, naalala ko very vividly, yung unang pagkakataon na napakinggan ko ang isang preaching about yung pilay at yung kanyang apat na kaibigan. Naalala niyo ho yun? Sa Gospels na kung saan merong apat na magkakaibigan, dinala nila yung kaibigan nilang paralitiko at gusto nilang mapagaling ni Kristo. Kaya lang napakaraming mga tao, hindi sila makapasok. At ang sabi ng Bible, umakyat sila sa bubong at binutas nila ang bubong at binaba nila yung tao sa harapan ni Kristo. Alam niyo ho, nung bata ako, nung una kong napakinggan yung sabi, sayang yung yero. Sayang yung yero, binutas nila yung bubong. Well, because I was trying to understand the Bible in the Filipino 21st century context, culture, na ang bubong ay gawa sa yero. Pero ang kultura pala at kalagayan ng panahon na yon, ang bubong ay gawa sa clay. Patong-patong na kahoy, patong-patong na dayami, at lalagyan ng clay at nipison yung clay na yon. At mini-maintain nila yun. So, pwede talagang sirain and then madali nilang i-repair yun afterwards. So again, yung cultural differences kailangan maunawaan. Isa sa mga paborito kong halimbawa dito ay si Lot. Si Lot, yung pamangkin ni Abraham, nung dumalaw yung dalawang anghel kila Lot, at ang sabi ni Lot, naalala niyo ho yun, nung yung mga bading doon sa Sodom and Gomorrah, halos gibain na yung pintuan ni Lot. Ilabas mo yung mga bisita mo, mga guwapo sila, gusto namin silang makilala. And that yung know them is sexually ang connotation noon, ay gustong gawing immoral doon sa mga agwapitong mga anghel na yun. Anong sabi ni Lot? Huwag niyong hipuin, huwag niyong gagawa ng anumang masama. Itong mga bisita ko, meron akong 2 dalagang anak, ilalabas ko sila sa inyo, gawin niyo sa kanila ang gusto niyo, pero huwag niyong gagalawin yung bisita ko sapagkat sila'y pumasok sa aking tahanan. Sa kultura ng Pilipino, ano? Ibibigay mo yung 2 anak mo para dun sa bisita? Anong kalokohan yun? And again, because we are looking at it from a Filipino culture, but if you will look at it from a Middle Eastern culture na meron silang kakaiba and siguro sa ating pamantayan, an extreme form of hospitality na kapag ikaw ay pinapasok sa tahanan, binigyan ng pagkain, that is, winelcome ka dun sa kultura na yun, mamamatay sila para sa iyo, para protektahan ka. A good example, a good modern example, which is based on true story, ay yung pinikulang Lone Survivor, na ito ay based on a true story sa nangyari sa Afghanistan, na kung saan mga Amerikanong sundalo, merong isang Amerikanong sundalo tinanggap ng isang Afganong pamilya, village actually, at kahit halos mamatay lahat dun sa village, pinagtanggol nila yung Amerikanong sundalo. Bakit? Tinanggap nila eh. So that's how they operate dun sa kanilang culture. So ang punto muli mga kapatid, merong kultura. When we read the Bible, let's try to watch out. Merong bang kulturang involved dito? Baka kaya naman yung pagkaunawa natin ay kakaiba, ay dahil ito ay merong touch ng culture. So cultural context. Next, biblical context. So in studying the Bible, considering the context,
Historical context, grammatical context, cultural context, and biblical context. Napakahalaga ng apat na ito. Ito yung pang-apat, biblical context. Pag sinabing biblical context is you take into consideration the progress of revelation. Yan, meron naman tayong technical term. Progress of revelation. Because biblical revelation is progressive. Okay? Ano yung ibig sabihin niyan, Brother Paul? Magbigay tayo ng halimbawa, COVID-19. COVID-19. Sa ngayon, marami tayong hindi alam patungkol sa COVID-19. Pero maniwala kayo mga kapatid, let's say 50 years from now, mas marami nang alam yung mga tao after 50 years patungkol sa COVID-19 na hindi natin alam. Nakuha niyo ho? Bakit? Kasi nagpro-progress ang medisina, nagpro-progress ang teknolohiya. Nakuha ko ba? Okay? Ganun din sa Bible. Ang pagre-reveal ng Diyos sa Biblia is in a progressive manner. May mga naka-reveal sa atin ngayon in the New Testament na hindi naka-reveal kay Haring David. At may mga naka-reveal, nakasulat sa Biblia kay Haring David na hindi naka-reveal kay Abraham. Nakukuha niyo ho? So, madaling salita, mas maraming alam yung mga Kristiyano ngayon, mga mananampalataya ngayon, kaysa mga mananampalataya ng first century. At mas maraming alam yung mga mananampalataya ng first century, kaysa mga mananampalataya sa lumang tipan. At yung mga mananampalataya sa lumang tipan hanggang dun sa mga patriarchs, mga sila Abraham, Isaac, and Jacob. So, yung progress ng revelation. Bakit ito mahalaga ho yan? Napagkat kailangan nating maging maingat when we handle the scripture to quickly apply a later revelation doon sa doon sa dati. Siguro pinakamaganda magbigay ko ng halimbawa. Bigyan ko ng halimbawa. Proverbs chapter 11. Okay? Open your Bibles. Proverbs chapter 11. And again, isa ito sa mga texts na madalas namin mishandle. Proverbs chapter 11 and verse number 30. At sa iba, very familiar verse po ito. Proverbs chapter 11 verse 30. Ano ang sabi ng Proverbs 11:30? The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Okay? Okay, teka muna. Apply. Basic investigative questions. What? Ano yung winneth souls? Bakit to? Dahil sa konteksto natin ngayon, historically speaking, and also sa progress ng Revelation sa New Testament, sa panahon natin ngayon, pag sinabi sa mga Baptist churches na soul winning, ibig sabihin, nangangatok ng bahay at binabahagi ang Ebanghelyo. Pero isang magandang tanong is, ano ba ang ibig sabihin ng winneth soul sa lumang tipan? So, madalas, marami ang nahuhulog ako dati no, sa mga ganitong kalagayan. Yung soul winning sa 21st century, ina-apply ko pa agad doon sa soul winning na sinasabi dito sa Book of Proverbs. And ano nangyari? Hindi ko hinayaang magsalita ang Proverbs 11:30, ang inilagay ko sa kanya. Naging ACGSIS, yung idea ko, inilagay ko doon sa verse, at hindi ko hinayaan yung mensahe ng verse ang magsalita. Naakukuha ko ba? So again, this is just an example of a later revelation being, ang tawag dito anachronism, kung nagkakamaling tanda, ini-apply doon sa older revelation. So, let us be careful on that. So, tingnan natin, pag nag-aaral tayo ng Biblia, sa progress ng revelation, nasaan ba? When, for example, if you are studying the book of Malachi, nasaan ba to?
Nasa New Testament ba to? Nasa church ba to? Nasa Old Testament ba to? Sa mga Hudyo, under the law? Nasaan to? Sa progress ng revelation. Maganda, dapat i-consider yun sa pag-aaral ng salita. So we have 4 contexts. Una, historical context, grammatical context, cultural context, and biblical context. Kailangan at magandang i-consider ito when we are studying the Bible. So, meron pa tayong oras. Tingnan pa natin yung isa. At napakahalaga at huwag natin itong mapabayaan. Ilan na tayo? Panglima. Una, reading. Pangalawa, ask investigative questions. Pangatlo, ay, nakalimutan ko agad. Pangatlo, ay seek to follow the authorial intent. Pang-apat, context rule. And panglima is interpret the historical by the didactic. Interpret the historical by the didactic. Iinterpreta natin, unawain natin ang kasaysayan sa pamamagitan ng katuruan. Okay? Sa Bible meron tayong tinatawag na genre. Ano yung genre? Spelled as genre. Genre. For example, genre is category ng literature. Anong klaseng literature ito? At merong dalawang napakahalagang genre sa Bible. Isa ay historical or narrative genre. And then pangalawa ay epistle or didactic teaching genre. So, ang maraming parte ng Biblia ay historical. Pag sinabing historical, nagsasaysay ng mga pangyayari. Now, maaaring sabihin niya ang isang pangyayari, pero hindi necessarily ibig sabihin nito na kailangang ulitin, dapat sundin, o may lisensya na ngayon dahil ginawa noon sa Biblia ay may lisensya na ngayong gawin sa panahon na ito. No. Napakadelikado kapag kumuha may kadelikaduhan kapag kumuha tayo ng doktrina sa mga historical or narrative. I-interpret natin ito sa mga didactic, sa malilinaw na nagtuturo or malilinaw na nag-uutos. I think it is much better understood when we give an example. So let us give an example. Dito tayo matatapos. Sa 1 Samuel, buksan natin ating mga Bibles. 1 Samuel chapter 28. 1 Samuel chapter 28. Ang basahin natin ito. 1 Samuel chapter 28. Verse number 7. 1 Samuel chapter 28. Verse number 7. So, ang context ko nito, si Haring Saul, siya ay susugod sa gera, pero walang propeta ang Panginoon. Siya ay nagdadalawang isip. Ayaw niya ng walang spiritual na leading. Anong ginawa ni Haring Saul? 1 Samuel chapter 28, verse 7. Then said Saul unto his servants, Seek me a woman that hath a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And his servants said to him, Behold, there is a woman that hath a familiar spirit in Endor. So ano sabi ni Saul? Sabi niya, ihanap mo ko, sa term natin ngayon, ihanap mo ko ng spiritista. Ihanap mo ko ng isang babae na tumatawag sa mga espiritu at ako ay makikipag-usap sa kanya. So, narito, pag tinuloy natin yung basa, wala tayong oras para basahin lahat. Pag tinuloy natin yung basa, lumapit si Haring Saul doon sa witch at Endor, yung woman at Endor, with a familiar spirit, at tinawag ang kaluluwa ni Elijah. Sorry. Tinawag ang kaluluwa ni Samuel.
Tinawag ang kaluluwa ni Samuel at lumabas ang kaluluwa ni Samuel. At alam niyo ho, may mga tao, may mga nagpapakilalang Kristiyano na ginagamit ang tekstong ito para sabihin, yung muna sa Bible, pwedeng tumawag ng mga kaluluwa, pwedeng tumawag ng kaluluwa ng propeta. At merong mga spiritista ngayon na yun talaga ang ginagawa. I've heard a first-hand account mula sa kaklase ko mismo dati sa Bible school. Bakit? Kasi dati siyang spiritista na talaga daw tinatawag yung mga kaluluwa at gumagamit sila ng mga medium at nagsasalita ng kung ano-ano at nagsasabi ng kung ano mga sekreto at mga impormasyon, so on and so on. At again, sasabihin na, pwede, nasa Bible, pwede. Muli, ito ho ay nagkakwento, this is a historical account, this is a narrative, nagkakwento ng nangyari. Pero hindi niya sinasabi na pwede ito, dapat ito, o maganda ito. Nakuha niyo ho? So, interpret narrative by the didactic. Ating pagdating ho sa mga kailangan dapat gawin, ating unang pupuntahan yung malinaw na utos o tinuturo. Ano ba ang tinuturo o inuutos ng Biblia patungkol sa mga ganitong bagay? Yung tumatawag ng kaluluwa ng mga patay. O isang term doon is necromancy o necromancer. Isang forma ngayon yan is yung spirit of the glass. Tumatawag sila ng kaluluwa. Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol doon? Buksan natin sa Deuteronomy chapter 18, okay? Ito tayo matatapos. Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy chapter 18 and verse number 9. Basahin natin hanggang 12. Deuteronomy chapter 18 verses 9, 12. Kung yun ang nakita. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Yung una, historical. Yun ang ginawa ni Haring Saul. Kinuwento, sinaysay yung pangyayari. Now, ano naman ang direktang turo o utos ng salita ng Diyos? Deuteronomy chapter 18 verse 9. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. Pag daw dumating na kayo sa mga lupain nila, wag niyong susundan yung mga ginagawa nilang mga karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ano yung mga karumal-dumal na yun? There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through fire. Pass through fire. Sapagkat yung mga tao doon sa promised land, yung mga pinaalis ng mga Hudyo, nilupig ng mga Hudyo, isa sa mga ginagawa nila ay nag-o-offer sila ng mga bata sa apoy. Sinusunog nila ang mga bata as burnt offerings. Sabi ng Diyos, huwag niyong gagawin yun. Huwag niyong gagawin yun. Or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Wag ka daw yung useth divination, yung mga panghuhula, pangkukulam, observer of times, yung mga tumitingin sa mga yung astrology, yung guhit ng palad, linya ng mga planeta at mga bituin, pungsoy, na yun na magdedetermina ng iyong kapalaran. Sabi ng Panginoon, no. Verse 11, or a charmer, consulter with familiar spirits, tumatawag sa iba't ibang mga espiritu, bumubulong-bulong sa ibang mga espiritu, or a wizard, yung mga kung ano-anong ginagawang salamang. Again, iba yung street performer magic, pero iba yung mga tumatawag na sa mga masasamang espiritu, or a necromancer, particularly calling the spirits of the dead. So, verse 12, for all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations the Lord thy God doth drive them out from before thee. So again, ano ngayon? Historically, ginawa ba ni Saul? Nagkonsulta siya sa necromancer? Yes. Nagpunta siya sa
witch with familiar spirit? Yes, historically. Now, kung yung didactic o yung malinaw na utos at tinuturo ng Bible, yun ang magbibigay liwanag, dapat ba, pwede ba gawin yun? No. No. Paglapit sa mga kukulam, paglapit sa mga albularyo, paglapit sa mga tumatawag sa mga espiritu-espiritu na matawag ng kaluluwa ng mga patay, yun ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. So again, ang punto ito, interpret, understand the historical by the didactic. Classic example, si Naysay, si Haring Solomon, maraming asawa. 700 asawa, and 700 wives, 300 concubines. Now, does it mean na pwede ang polygamy? No. Dahil ang malinaw ng utos ng Bible is one woman, one man, one woman for life. Yun ho ang malinaw sa salita ng Diyos. So muli, interpret the historical by the didactic. Yun ay napakahalagang gabay para ho sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Muli mga kapatid, I hope this studies, this principles ay nagiging tulong ho sa atin sa ating personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung meron kayong mga tanong, you can send me a message. Kung itong pag-aaral natin na nagiging blessing, please let me know upang maging encouragement din naman ho kung nagiging effective at nagiging blessing ho ang ating mga pag-aaral. Muli ho mga kapatid, pag-pray natin ang bawat isa, pray natin patuloy na nawa, tuloy-tuloy ang ating improvement ng kalagayan natin, and Lord willing, maybe this June ay maging MGCQ na, and for that, pwede na magtipon ang mas maraming tao po dito sa ating bahay-sambahan. And syempre, mag-i-implement tayo ng mga guidelines para sa mas maayos at maingat na pagsamba. Muli mga kapatid, I miss you all, I love you all, and may God bless you all. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin sa sanlibutan sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Muli, ating challenge, huwag nating sayangin ang mga panahon na ito, huwag nating patayin ng oras, at ang utos ng Bible, not kill time, but redeem the time. Redeeming the time, because the days are evil. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mag-aaral tayo ng may disiplina, at kahabagan nawa tayo ng Panginoon. God bless po. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po sa mga biyaya mo, sa mga paalala mo. Salamat po sa mga katotohanan ito na aming pinag-aaralan. Gamitin mo nawa ito, O Panginoon, sa patuloy namin ikakalago, ikakatuto, ikakalalim sa pananampalataya, pagkakilala sa iyo, at ikakabanal ng aming mga buhay. Muli, O Diyos, lahat ng kaluwalhatian sa iyo lamang mauwi. Lahat ng ito, maging ang pag-iingat sa bawat isa, maging ang kalusugan ng bawat isa, Panginoon, ay sa iyo namin hinihiling. At amin din pong hinihiling, O Diyos, sa iyo, ang pag-iingat mo maging sa pamunuan ng aming bansa, ang aming Pangulo, ang aming Vice Presidente, ang aming mga senador, kongresista, mga gobernador, mga mayor, maging sa mga barangay captain at mga tanod, gagawad, at lahat, O Diyos, na mga namumuno, Panginoon, maging sa iba't ibang mga ahensya. Panginoon, bigyan mo ng karunungan, bigyan mo ng kasipagan, at Lord, lalo't higit, bigyan mo ng takot sa iyo. Gawin nila ang lahat ng may pagtatapat. Muli, ikaw rin, Panginoon, ang mag-ingat sa amin. Tulungan mo kami na magkaroon ng takot sa iyo, O Diyos, sa gitna ng aming pamumuhay sa mundong ito. Ilayo mo kami sa kasalanan. Kalooban mo ang mangyari, Panginoon, sa aming mga buhay. At lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. O muli ho, happy birthday kay Boy Boy. Boy Boy, 5 years old na. Happy birthday. Ingat po tayong lahat. And sa Friday, meron tayong Time in the Word, and this is Sunday, yung ating morning and evening service. And wait for further announcements sa mga maaaring maging pagbabago sa ating mga gawain. God bless po. Ingat po tayo.